Magandang araw sa ating lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. Welcome po sa ating channel. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo palagi, ma-notify kayo pag mag-upload tayo ng mga videos and magkaroon tayo ng live streaming. Pag-usapan natin ang tagumpay ng pag-launch ng 20 pesos na bigas para sa bayan, programa po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, dahil ang mga DDS, china-challenge nila ang Pangulo na hindi daw po magtatagumpay ang 20 pesos na bigas. Pero, based as far as my observation is concerned, talagang lumalawak ang scope nitong implementasyon ng 20 pesos na bigas. At nakakuha pa ito ng suporta mula po sa Kongreso. At talagang ipinahayag din ng ating mga kababayan na malaking tulong po ang 20 pesos na bigas. At yung bigas na sinasabi ko, yan po ay unang na-launch na sa Cebu, no? Sapagkat ang mga mayors, at syempre governor ng Visayas ay talagang mariin na sinuportahan ang programa na ito. Yan po yung pilot testing ng pagbenta na kung saan ay umarangkada noong May 13 after talaga ng election, ng midterm election. Marami pong mga natuwa, maraming umaasa na hindi lamang po sa Visayas, kundi po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At yun na nga, nagkaroon po ng katuparan yung mga hinaing ng ating mga kababayan. And take note, hindi po yan pinangako ng ating mahal na Pangulo, yan po ay pangarap ng ating mga kababayan. Kasi parang na-observe ko, unti-unti nang natatanggap, no, na alimpungatan na ata, na himasmasan itong mga kumukontra at nag-underestimate sa Marcos administration na matapos na lang daw po ang Marcos administration, hindi pa rin nagtagumpay itong binabalak na magbenta ng 20 pesos na bigas. And take note, yung 20 pesos na bigas na ibinebenta ng gobyerno, yan po ay talagang produkto lokal ng ating mga local farmers. Binili po ng gobyerno at ibinebenta sa murang halaga. At ito po ay papalawakin pa at gawin pong batas at para kahit matapos ang termino ng ating mahal na Pangulo, patuloy pa rin ang pagbenta ng 20 pesos na bigas. Sabi ko nga sa inyo, quality po yung bigas dahil sa katotohanan po niyan, yung 33 pesos na bigas na ibinebenta sa merkado, yan po ay quality ng 20 pesos na bigas na ibinebenta po sa kadiwa ng Pangulo. Napakalaking tulong po yan sa ating mga kababayan, no, na umaasang mapababa ang presyo ng bigas. Dahan-dahan lang dahil ang Marcos administration, ang ganda ng programa ng Department of Agriculture. So, huwag kayong mag-alala dahil hindi naman po pinapatay ang agriculture sector, no? Agricultural sector. Bagkos, naglalayon pa nga ito na matulungan yung ating mga local farmers. Yung pagpamimigay po ng mga titulo ng mga lupa sa kahan ng ating Pangulo, yan ay kaakibat ng gusto pong i-increase yung mga agricultural products po natin. Sapagkat pag halimbawa marami po ang stocks ng palay ng mga lokal, bibilihin po ng gobyerno yan sa pamamagitan ng Department of Agriculture and the National Food Authority at ibibenta po yan sa mababang halaga. So, yung mga DDS na pumupuna, ngayon tahimik na sila. May mga mangingilan-ngilan na nagrereklamo, may mangingilan-ngilan na nagdududa na after daw ng election, wala na pong bintahan ng 20 pesos na bigas dahil sinasabi ng mga kritiko ng Pangulo at ng gobyerno na kaya daw po nagbenta ng 20 pesos na bigas ang gobyerno dahil malapit na yung eleksyon. Pero sa katunayan, pambili daw po yun ng mga boto ng ating mga kababayan. Pero take note ha, kung hanggang eleksyon lang, bakit hanggang ngayon umaarangkada pa rin? No, yan po ay pinag-isipan, hindi lamang isang araw, isang gabi, isang linggo. Pinag-aralan po yan ng ating mga economic expert na hindi magbebenta ang gobyerno ng 20 pesos na bigas na hindi po apektado ang mga magsasaka. Hindi po yan na
nang gising ka lang, magbenta ka na kaagad. No. So, hintayin lang ninyo, mga kamunting tinig, at kayo din mga Duterte Die Hard supporters, hintayin ninyo dahil hindi lamang po sa Visayas, hindi lamang po Luzon, kundi maaring naniniwala ako sa Mindanao. Kasi sa South Cotabato nga, mayroon natin silang tinatawag na consolidated farming. Target po ng South Cotabato, mabenta bigas 18 pesos. 18 pesos per kilo. Pero hindi po ba ko-compromise ang kita ng ating mga local farmers? Ganun po kabrilyan ang ating administration. Si PBBM kasi, tandaan po ninyo, hinawakan po ni PBBM ang Department of Agriculture. At sa kanyang pamumuno, nagkaroon po ng pilot testing o di tinatawag na consolidated farming. At dito po yan ang umpisahan sa South Cotabato. At ang local government ng South Cotabato, sila po yung bibili ng produkto ng mga magsasaka from consolidated farming, and ang target nila, ibebenta din sa taong bayan ng 15 pesos per kilo. Pero ngayon, sa kadiwa ng Pangulo na kumakalat sa iba't ibang bahagi ng Visayas and syempre ng Luzon, andoon na. Tama naman yung mga challenge ng mga Duterte Die Hard supporters. Tingnan ninyo, ging challenge ninyo ang gobyerno, ayan tuloy. Hindi po katulad ni Sara Duterte na alam daw po niya kung paano magbenta ng 20 pesos na bigas, pero hindi niya sasabihin dahil makasarili. Sa mga live stream natin, nakikita ko sa live stream ng mga pro-government social media influencers, mangilan-ngilan na lang po yung mga bigas ang ibinabato. Alam mo noon, nung hindi pa naumpisahan ang pagbenta ng 20 pesos ng bigas ng gobyerno, grabe. Halos araw-araw. Pag mag-ELS ka, mag-upload ka ng mga video about, naku, ibabato nila na saan na daw po ang pinangako ng Pangulo na 20 pesos na bigas. Nasaan na daw po yung ipinangako noong kampanya ng ating mahal na Pangulo na ipababa ang bigas sa 20 pesos per kilo. So, ayan na. So, hindi man lahat, pero at least, syempre, alangan naman magsimula ka ng programa, buong Pilipinas na kaagad. Hindi. Kasi nga, dahan-dahan po yan. Dahan-dahan po yan. At napag-aralan po yan. May mga feasibility study po bago i-implement yung ganyang klaseng programa. And take note, pangmatagalan po ito. Long-term po ito ang ginagawan ngayon ng paraan ng ating gobyerno na magkaroon po ng long-term program when it comes to bintahan ng bigas sa halagang 20 pesos. Ang mga Duterte supporter na mga hindi nakakaintindi sa galaw ng gobyerno, ayun, no? Gusto po nila, baka mamaya 90 na naman ang isipin nila. Ngayon, masasabi ko na may mga konting mga DDS na naiintindihan na kung ano po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Bawat request nila, kung maaari nga, pagbigyan sila ng presidente. Naintindihan po ninyo? Bawat request nila, itong mga DDS na to, bawat reklamo, ay tinutugunan po ng Marcos administration. So patunay lamang na ang Pangulo ay nakikinig. Dahil ito po yung mga hinaing ng taong bayan na sana po pababain o nagkaroon po ng subsidy. Kaya nga sisikapin po sa 2026 budget or 2026 budget, no? National Expenditure Program, sisikapin po ng gobyerno na mapunduhan ito at magiging batas na ito. So, unti-unti, dahan-dahan yan, magre-replicate yung program na yan, yung pagbebenta ng bigas na yan sa halagang 20 pesos sa buong mundo sa pakikipagtulungan ng local government unit sa pamamagitan ng pag-empower ng ating mga magsasaka. Marami ang kanilang ani, hindi na naman sila mabahala, tanim lang sila ng tanim, bibilihin ng gobyerno, ibabalik sa tao sa konting halaga. Yan lang naman. Kaya wag po kayong mag-alala, mga Duterte Die Hard supporters, dahil po sa dahan-dahan, gagawan po ng Pangulo yan ng solusyon yung inyong mga hinaing. Pero aaminin ninyo, natutuwa kayo, aaminin ninyo mga DDS, una pa kayo sa pila para makabili kayo ng 20 pesos na bigas, hindi nyo po talaga may pagkakaila dahil kayo lang naman mga Duterte supporter ang nag-aabang ng 20 pesos na bigas. Kasi kami na mga pro-government, nauunawaan namin. Alam mo sa ibang lugar, ang presyo ng mga bigas ngayon from 65, 70, ngayon mga 45,
mayroon pong 35, mayroong 37, depende po sa klase ng bigas. Kasi may mga masipag, may babanay-banay, may jasmine, may M6, anong tawag nito? 160. So, ang dami pong klase ng mga bigas. Tsaka ang presyo ng bigas, nakadepende po yon sa lugar at saka production cost, no? Pero kung sa kadiwa ka ng Pangulo bibili, ay talagang 20 pesos per kilo. Mayroon po ding 29. Depende nga po sa classification. Pero dapat tayong magbunyi dahil itong gina-challenge ng mga anti-government na hindi daw po sa administration ni PBBM, malabo daw po na makabenta ng bigas. O ayun na. Hindi ko na po kailangang isa-isahin sa inyo. Pag mabanggit natin ang bigas, wala pong Pangulo ng Republika ng Pilipinas maliban kay PBBM sa ngayon, sa modernong panahon, na kapababa ng presyo ng bigas sa halagang 20 pesos. Unlike sa panahon ni Rodrigo Duterte, sa panahon ni Secretary Piñol ng Department of Agriculture, ayun, umabot po sa 80 pesos per kilo. Sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ayan, bumaba po sa halagang 20 pesos ang presyo ng bigas. Pag iba na ang Pangulo, expect ninyo na wala pong 20 pesos na bigas. Expect kayo, pagbaba ng Pangulo, babalik po iyan ang presyo kapag yung iboboto na Pangulo ay hindi po align sa kung ano yung vision ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sigurado talaga yan, naku, pag si Sara Duterte maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas, pag kaalyado ni Sara Duterte o ng mga Duterte ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas, babalik po sa 80 pesos per kilo ang bigas. Dahil ang mga Duterte wala pong pagmamahal sa bayan yan. Wala po silang matibay or klaro na economic policy. Wala silang plano para yung naabot na tagumpay ng Marcos administration in terms of selling rice sa halagang 20 pesos. Wala po, hindi po talaga kaya ng kaalyado ng mga Duterte. Dahil anti-poor man ang mga Duterte, anti-poor man ang mga maka-Duterte, paano sila bebenta ng bigas sa halagang 20 pesos per kilo? Kasi ang kanila is profit, ganansya. Samantalang kay PBBM, ang pera ng gobyerno binabalik sa tao sa pamamagitan po ng pagbenta ng mga murang bilihin na makatagpuan po sa kadiwa ng Pangulo. So, huwag kayo masyadong maatat, mga Duterte Dayad supporters, sa mga taga Mindanao, asahan po ninyo na kung ano man ang tagumpay sa Cebu at saka sa Luzon, sa iba't ibang bahagi ng Luzon, ay marereplicate po sa Mindanao. Suportahan nyo lang ang gobyerno. Tulungan nyo lang ang ating mahal na Pangulo. Huwag kayong mag-criticize ng criticize. Okay lang sana kung constructive, kaya lang destructive. Sa bagay, ano ba naman ang aasahan namin sa inyo? Kayo na mga Duterte Dayad supporters, makakuda lang kayo, makabula lang yung mga bibig nyo na may almoranas, yung mga dila nyo na may mga almoranas, okay na. Masira nyo lang ang Pangulo, masira nyo lang ang gobyerno, masaya na kayo. Dahil di naman kayo for the Filipino people, kundi pro Duterte man kayo na wala namang pakinabang sa bayan.